morning, good morning. Welcome back to the channel. This is Ride Theory. So, ngayon nandito tayo sa Doña Remedios Trinidad. So, gamit natin yung ating Honda CBR 150R. So, dalahin ko lang kayo sa isa sa mga paborito kong lugar, dito sa DRT. Actually, maraming pasyalan dito. Hindi ko pa nga nakukuha o hindi ko pa nga napupuntahan yung iba. Pero marami akong nakikitang vlog sa lugar na to, So, yung pupuntahan natin ngayon is cafe. Dadalhin ko kayo doon. Ano ko yun? Go to ko yun kapag, for example, gusto kong mag-relax, mag-cafe, tapos mahaba-habang biyahe. So, dito ako pupunta sa DRT. Sasabay ko na din sa vlog natin today syempre kung paano ko diniscuss sa inyo yung ating Mio Sporty nung nakaraang content natin. Ganun din itong ating CBR 150R. So ano ba yung meron dito, ano ba yung plans ko, so sasabihin din natin. Nabitin tayo. First time kong mag-vlog na nagsasalita habang gamit natin yung CBR, Patingin sa akin yung mga naka-scooter. Bigla kasi nag-neutral nag-neutral. Patingin sa akin kasi bigla akong minto Sorry na. Anyway, so yun nga. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako ng maayos kasi first time kong mag-vlog gamit yung ating Honda CBR. Kasi medyo malakas na yung tambucho na ito Medyo maingay siya. Okay, hindi naman ganun kagandahan yung tunog niya because this is a single cylinder. Alam naman natin yung mga single cylinder, lalo dun sa mga nagmumotor. Alam nila yan. Mga single cylinder, pag nilagyan mo to ng aftermarket na pipe or exhaust, maingay tapos hindi naman ganun kagandahang pakinggan yung tunog. Talaga natin is itong Honda CBR. Bigla akong naalala dito kasi dito tayo dito. Sana walang aso. Kasi kanina parang meron tumalsik sa bandang right side. So tignan natin. Ayun. So hindi naman. Kaya ayun. Para kasing merong sumangga or something sa part na to. Sige. Tuloy tayo.
overtake eh. Tawag dito, naiisipan ko ding magkaroon ng mga basic tips on how to ride, lalo dito sa Pilipinas. Ang daming kamote. O natawag nga natin kamote, yung mga reckless drivers, no, and riders. So bibigay ako sa inyo ng tips straight from LTO. Kasi nung kumuha ko ng lisensya, nag-seminar kami sa LTO, and yung mga sasabihin ko doon is galing din naman sa LTO. And nakikita ko nga madalas, I don't know, no, may mga riders and may mga drivers na parang hindi nila alam yung rules in traffic. Especially kapag mag-overtake ka. No, maraming ganyan. So, magkakaroon din tayo ng ganyang episode dito sa channel. I-discuss ko. Straight from the LTO, yung mga natutunan ko sa LTO. And also, personal experience. Ang napapansin ko sa mga riders natin and drivers, parang hindi alam yung rules, mga dapat at hindi dapat gawin, mga do's and don'ts, especially pag nandito ka sa Pilipinas. But for now, pasyal ko muna kayo dito sa DRT. May lubak dito eh. Oo. Ingat lang tayo kasi mabato ang kalsada. May mga buha-buhangin pa eh. So kailangan ingat. Grabe, ang daming putik. Umulan kasi kagabi. So yun papasok na naman ng tag-ulan. Tatag-ulan na naman. Ang hirap na naman yung makaride. Galat yung mga bato-bato sa daan. So dapat ingat lang tayo. Kalma lang. Kalma lang. Kalma lang tayo, yung mga ganong van mabilis magpatakbo yan eh. Kasi mukha pang maluwag yung daanan, yung kalsada. Minsan nagiging din yan. So itong part na to, ito yung tinatawag nilang Little Baguio. Kasi parang Baguio yung paangat na to eh. Paliko, tapos paangat. Diba? Parang kagaya sa Baguio. Little Dingalan naman ang tawag ko dito. Kasi para siyang yung kalsada sa Dingalan. For me.
magandang part to. Oops. Here it is. Diba? Ganda, diba? I don't know kung napapansin at nakikita ninyo, no? Yan, dito tayo sa Tila Pilon Hills Cafe by Cafe Provincia. Dito tayo. Yeah. Oops. Sa loob kain tayo. So ito guys, ito yung mga riders na bumisita dito. Yung mga sticker sila dyan, didikit. Yung iba kilala ko, yung iba hindi. Ayan sila. Dami na, no? So ito yung Tila Pilon Hills Cafe. Kaya tayo sa taas. Welcome back. So tapos na tayong kumain. So nagtapsilog lang tayo. Hindi natin naubos. Medyo malaki-laki yung tipak. Pero goods dito sa Tila Pilon. No, busog ka talaga din sa in-order mo. So I think mga nasa 300 plus lang yun. No, goods na. Tapsilog lang yung in-order ko tsaka isang chocolate. So anyway, balik na ulit tayo dito. So, another bike discussion na naman. So, ito yung aking 2016. Yes, 2016 Honda CBR 150R. Version 3 ito. Version 3. So, 10 years na siya. Okay, so hindi ko exact alam kung kailan to binili. Pero, sabi is 2016 yung model nito. At kung titignan ninyo, meron na tong version 4. So, yung version 4, kung pagtatabihin mo sila, hindi dahil sa bias ako dahil ito yung motor ko Hindi yun. Pero kapag pagtatabihin sila, ito yung pipiliin ko pa rin. When it comes to design, sa looks, okay? So, ito pa rin yung pipiliin ko. Kasi, ewan ko, mas ma-appealing sa akin yung mukha nito Kasi, yung
Honda CBR na version 4, I don't know with you, no? So, kanya-kanyang taste naman tayo eh. No? Pero for me, kung ako tatanungin ninyo, mas pipiliin ko pa rin tong version 3. And kahit na, ayun, kahit outdated na siya, syempre, pipiliin ko pa rin dahil nga, ang ganda niya eh, for me, when it comes to looks. So, ano-ano ba yung mga nandito? Ito, marami na akong pinalitan dito. Unang-una, ito, yung side mirrors, itong levers, pinalitan ko na, yan. Tapos yung handle grip, pinalitan ko na. Also, siguro, ano niya naman, no? Ito, hindi to clip-on. So, pinalitan ko lang siya ng clip-on. Tapos, yan, dinagdagan ko na itong tank grip. Hindi, ano ata to? Tank pad. Yun. Hindi pala tank grip. Yung tank grip pala dito. Ang tank grip to. So, ito yung tank pad. Okay, so ano pa? Ito yung signal lights niya. So, pinalitan ko na. Kakapalit ko lang yan. Tapos, exhaust. Yan. So, aftermarket exhaust na yan. So, nga pala, no, iiklian ko na lang itong bike discussion natin, no? Yung bike discussion natin dun sa Mio, sobrang haba eh. Okay? So, nung nakita ko, nireview ko, sabi ko, ang haba pala na ito. Mas mahaba pa yung daldal kaysa sa rides. No? So, as much as possible, iiklian ko lang po. So, ito nga pala, nabili ko rin to ng second hand. Okay, around 2023, if I'm not mistaken, 2023 ko to nabili, no? At marami ng owners nito. Marami na itong napuntahan tong motor na to, no? Kaya kapag makikita niyo yung odo niya, nasa lagpas 30,000 na siya. Ayan, 33,000. I don't know kung nakikita ninyo, no? 33,719. Kaya, ewan ko kapag binenta ko to, baba na ng value nito. Pero anyway, so, nung nakuha ko to, unting modification na din na nandito. No, ito, yung niya, dito kasi yan eh. Itong pinaka, niya, rear set, no, dito. Inangat na, may na, extender ba tawag dito? So, yun, may extender na siya. So, nung nabili ko yan. Tapos, I think yun lang. So, mga plano ko dito, actually, itong motor ko na to, ang bala ko dito, dahil ito yung, sabi ko nga sa inyo, ito yung main bike ko. Ang plano ko talaga dito is, gawin ko na lang siyang race bike. Bukod sa, siyempre, outdated na siya, parang feeling ko mas papapakinabangan ko siya kung gagawin ko lang siyang race bike. Sana makapag race track tayo. So, yun pa pala. Another dagdag ko pa itong lever guard. Tapos yung kabila, walang lever guard. So, ganito. Kasi ganyan yung mga nakikita ko sa mga race bike. Sabi ko nga sa inyo, gagawin kong race bike yan eh. So, ganyan yung nakikita ko. Sa kabila lang yung merong lever guard. Okay? Tapos ito, marami akong gagawin ditong modification. Unang-una yung decals. Okay? Papalitan ko na yung decals niyan. Kasi, gas-gas na yan. Ilang beses ko na-drop itong bike na to. Ayan, ang dami ng gas-gas niya, no? Yan. Yan, no? Ilang beses ko natumba yan. Kasi, if you will ask me, ang height ko po is 5'2", 5'3", no? Yung aking pong height. So, sobrang tingkad talaga ako sa motor na to. Di ko alam kung ang seat height na, kasi tinitignan ko sa internet, ang seat height na ito ay 785mm. Okay, di ko alam kung yun dahil ba kasi pinalitan na din yung gulong nito, hindi na stock yung gulong nito eh. Ang gulong nito is Tablo Rosso Sport na 150/60/17. Okay, so hindi ko alam kung ano ba yung stock na nito, stock na gulong. Pero yung nakakabit dito sa kanya ngayon, na hindi na to stock, pinalitan na to 150. So, ewan ko kung isa yan sa mga nakapagpadagdag ng height kasi mataas siya for me. So, ayun. Tapos ito, papatanggal ko din to, gagawin kong tail tidy, and sana makuha ko na yung plaka. Ayan. Ang mga babaguhin ko dito, sabi nga sa inyo, yung decals, tatanggalin ko yan. May naka-ready naman ako doon. Tapos itong rear set niya. So, papalitan ko yan. Kasi, dahil nga ilang beses ko siya nababagsak, yung huling bagsak niya, ito yung shifter. Bumengkong yung shifter niya. Yan o, bumengkong. Kung mapapansin niyo nakabaluktot na yan. Bumagsak siya kasi pag ganito. Baluktot na yan. So, kung mapapansin niyo kapag ako ay shift kanina, nagkakamali ako ng sungkit. Minsan hindi ko siya nasusungkit na maayos dahil nga nakabaluktot na siya. So, papalitan ko na yung kanyang rear set. Tapos, isa pa sa mga, dahil nga siguro sa katagalan na din, and lagi ko siyang ginagamit dahil ito yung aking main bike, is yung kanyang clutch. Nag-i-slide na yung clutch niya. So, siguro, kailangan ko na siguro palitan din yung clutch. Dahil sa 33,000 na siya, magpo 40 na, baka yun na din yun. Kailangan na siyang palitan. And then, ano pa ba? Ito, siguro sa susunod nating episode, sana magawa ko is, pakukulayan ko ng metallic silver yung kanyang mga mugs. Dahil nga sabi ko sa inyo, gagawin siyang race bike, uunti-untiin ko. So may decals na ako doon. Gagawin ko siya ng maraming sticker. And yun, basta magmumukha siyang pang race track na motor. So hindi man ganun kamukha, at least maging mukhang kamukha niya talaga. Kasi nagtitingin ako sa YouTube kung ano itsura ng mga MotoGP bike. So ang hirap niya ma-achieve eh. Mahirap siyang i-achieve, pero sana magawa ko, no? Kahit papano, kahit unti lang. So ganun na lang yung gagawin ko dito.
magamit ko siya sa racetrack. So ano pa ba? Eto, seat cowl. Papalitan ko ng seat cowl. Kasi di naman umaangkas yung OBR ko dito. Nahihirapan siyang umangkas. Kaya niya, kaso nahihirapan siya. Nadudulas daw siya sa upuan, ganyan. So, much better siguro kung tanggalin ko na lang to and kabit ko na lang kung gusto niyo umangkas. Actually, ang pinaka-istorya bakit ako merong Mio is that hindi niya kayang umangkas dito sa motor na to. Nahihirapan siya. So ako naman, naawa naman ako kasi every time na susunduin ko siya, syempre, and gagala kami dahil ayoko mag-commute, nahihirapan siya, naawa naman ako. Kaya sabi ko, kuha na lang ako ng scooter. Tapos syempre, dahil kukuha ko ulit ng scooter, dahil nga yung aking unang motor na Mio, wala na sa akin, sabi ko, bili ako ng sports bike. Nung bumili ako ng sports bike, nakilala ko naman yung girlfriend ko ngayon. Kaso, nahihirapan siya umangkas dito. Kaya sabi ko, sige, bili na lang ako ng Mio. So, ang bibilin ko na lang na scooter is yung gustong-gusto kong scooter. Yun nga, na-discuss ko sa inyo na nakaraang content is yung ating Mio Sporty. Yun talaga istorya nun. Bumili ako ng Mio Sporty kasi di kaya umangkas ng OBR ko sa motor na to. Dahil doon, tanggalin ko na lang tong seat niya. Gagawin na lang nating seat cowl yan. So, marami pa tayong modifications dito. At siguro yung isa pa is itong fairing niya sa harap. Mapapansin niyo, as you can see, basag na siya. Yan o, basag na. So, bakit siya nabasag? Dahil na-drop ko siya. Ayan. So, ito din. Kung napapansin niyo, may basag din yan. May bungi din. No, may biyak na. So, ayun, wala na akong magagawa dyan. Ganun talaga. Ito, tumingin ako nito sa Shopee. May nakita na ako, naka-add to cart. So, hindi ko pa na-check out. So, ayun, nabasag siya. So, ayan. Siguro yan yung mga modification natin na gagawin dyan. So, again, kung gusto niyo makita yung journey namin ng aking Honda CBR 150R version 3, no? So, subaybay lang kayo dito sa channel. Ayan na. Sobrang init na. Siguro, it's time to go na, no?